Samantala, disqualification case laban kay dating Pangulo at ngayong kandidato sa pagkaalkalde ng Maynila na si Joseph Estrada isinampa. Alamin natin ang detalye mula sa aming senior correspondent Noel Perfecto. Magandang hapon sa iyo, Manong Noel. Magandang hapon, tama ka dyan. Katatapos lang namin magtungo sa COMELEC para makulan itong pagtanggap mismo ng dating Pangulong Joseph Estrada sa promulgation ng COMELEC hinggil pa rin sa disqualification case na isinampa sa kanya ng kanyang mga kritiko. Dito nagpapatunay aniya na wala talaga akong kasalanan at may karapatan akong tumakbo bilang alkalde ng punong lungsod ng Maynila. Ayon kay Estrada, ito na ang pangatlong disqualification cases na ikangan na ilusod niya. Nauna rito ang Sandigan Bayan disqualification proceeding na isinampa sa kanya. Sinundan nito ng RTC disqualification move na rin laban sa kanya. At ito nga yung sa COMELEC kung saan pinadisqualify siya para hindi na siya lumabang pa o makinahok sa parating na midterm elections at local elections sa Mayo nitong taong kasalukuyan. Maliban pa dyan, salamatan din niya ang mga kinaukulan ng COMELEC dito nga sa nakitang walang lack of merit na nakitaan dun sa kaso na isinampa sa kanya. Samantala, ito naman, meron pa isang pahabol dito. Nagpalabas na rin ng isang violation ng COMELEC election offense laban sa Buhay Party List para sa campaign poster violation. Siguro ito na kauna-unahang EPAL case na isinampa ng COMELEC laban din sa mga kandidato o mga partido na patuloy na lumalabag sa batas ng COMELEC kaugnay pa rin ang paglalagay ng tamang paraphernalia para dito sa parating na halalan. So yun muna ulat mula pa rin sa lungsod ng Maynila, kasama pa rin si Barrio Noel Perfecto, Telebisyon ng Bayan.